Muli, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, 'di ba? Ang bilis ng mga panahon o ng araw. Nandito na tayo sa unang linggo ng July, 'di ba? So, maraming salamat sa pagsama sa amin sa ating prayer devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. Nawa ay samahan niyo kami mula Lunes hanggang Sabado sa pakikinig sa magandang balita ng ating Panginoon. Kaya bago po tayo magsimula sa umagang ito, samahan niyo ako sa isang panalangin. O aming Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa walang humpay na biyaya na pinagkakalap niyo po sa amin. Salamat sa pag-iingat niyo po sa amin sa buong magdamag, Lord, at sa pagising sa amin sa umagang ito na patuloy na may kalakasan ng katawan at ng isipan, o aming Ama, Lord. Patuloy po namin tinataas ang buhay ng bawat isa sa inyo, Lord, at samahan mo kami nawa sa umagang ito sa pagnilay-nilay po ng inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, muli nga po isang magandang umaga sa ating lahat, 'di ba? So, sem break or kaya school break na ng mga bata ngayon, 'di ba? So, nawa ang lahat ay sama-sama sa pakikinig sa mga salita ng ating Panginoon. So, sa umagang ito ang pagbabasihan ng ating pag-uusapan ay mula sa 2 Samuel chapter 5 verse 3 at babasahin ko siya mula sa New International Version. When all the elders of Israel had come to King David at Hebron, the king made a covenant with them at Hebron before the Lord, and they anointed David king over Israel. Diba? So, he was in charge. Si David, diba? He was in charge because the Lord was with him. Tunay nga na mahirap maging isang leader, isang pinuno. Kasi lahat kumbaga ng responsibility nasa iyo, 'di ba? Nakaatang sa iyong, sabi nga, sa iyong balikat ang mga responsibilidad. May leader na nagiging mabuti at meron din naman nagiging palalo or yung masyadong nagiging sakim sa kapangyarihang taglay. Kahit alam ni David na binigay sa kanya ng Diyos ang posisyong iyon or ang kanyang pagiging hari, hindi siya nagdesisyon ng pansarili lamang o para sa sarili lamang. Sa halip ay gumawa muna siya ng isang kasunduan, isang tipan, isang covenant. Diba? Ang kanyang paghahari ay hindi nababatay sa kapangyarihan, ngunit ano ang pagkasunduan sa tipan na iyon. At ang lahat ng iyon, diba, the covenant with them at Hebron was made before the Lord. Dito din natin madadama how merciful and patient the Lord is, not treating man as he deserves. Kasi 'di ba, in spite of David's unfortunate mistakes, 'di ba, yung mga pagkakamali niya, instead binuhos pa rin ng Panginoon ang masaganang biyaya sa lahat na nagtitiwala at mapagpakumbabang naghihintay sa kanya. Tunay nga ang sinasabi sa Proverbs 19:20, 'di ba? Listen to advice and accept instruction that you may gain wisdom in the future. Sa buhay natin, talaga naman yan na ang pagsunod sa mga nakakatanda sa atin, di ba? Hindi lamang pagpapakita natin ng respeto sa kanila, kundi higit sa lahat sa pagpapadama din ng pagmamahal natin sa kanila, di ba? Dahil alam naman natin na yung mga nakakatanda sa atin, lalo ng ating mga magulang, ay walang hindi hinangad. Kumbaga, ang hinahangad lang nila parati sa atin ay para sa kabutihan natin. Anong mas nakakabuti sa atin? Diba? Parang mga leader lang natin yan. Yung leader natin sa ating bansa. Sa ating, higit sa lahat sa ating simbahan. Diba? Hindi nila nais ng ating mga pastor na tayo ay humiwalay ng landas. Ang nais nila, diba? Kahit sa anumang mga pagkukulang natin, minsan, mga pagkakasala natin, ganyan, ang nais pa rin nila ay tayo ay maging sama-sama sa paglingkod sa ating Panginoon, 'di ba? So, yun din ang nais ng ating Panginoon Diyos. Sundin natin ang kanyang utos, mamuhay tayo ng ayon sa nais niya, at matuto tayong mag-share ng mga salita ng Panginoon, at higit sa lahat, syempre, ipakita natin, ipamuhay natin ang mabuting halimbawa. Paano tayo mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon? Syempre, para pagdating ng panahon, di ba, na tayo naman ang tumanda, maging magandang ihemplo tayo sa mga kabataan ngayon. Kasi nakikita nila kung paano ating pananampalataya, ang ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, yun lang mga kapatid, nawa ay bawat isa sa atin ay patuloy na maging daluyan ng biyaya para sa lahat. Nawa ang bawat isa sa atin ay maging ihemplo ng lahat ng mga nakakakilala sa atin upang patuloy tayong maglingkod at patuloy tayong mamuhay sa ating Panginoon. So,
po. Muli, isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Sa Diyos lamang ang papuri. Amen. So, samahan niyo ako sa huling panalangin natin. Lord God, maraming salamat po muli, Lord, sa mga salitang ito, o aming Ama, na patuloy po namin pinangahawakan, Lord God, na ang lahat, Lord, susundin namin ang inyong mga utos, o aming Ama, ang inyong mga kagustuhan, Lord God. Sa huli, aming Ama, ay makakamtan po namin ang inyong biyaya, Lord God, ang inyong patuloy ng pag-ibig, ang inyong patuloy, Lord God, ng pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy namin panalangin sa inyo, Lord, ang bawat isa, o aming Ama, lalo na may mga kinakaharap, Lord, ng mga pagsubok sa buhay nila, sa mga physical man nilang pangatawan, o aming Ama, Lord, hiling namin ang kagalingan sa bawat isa, Lord God, mga pagsubok sa kanilang pinansyal na aspeto, o aming Ama, Lord God, sa kanilang emotional, Lord God. Lord, tulungan niyo po sila, o aming Ama. Ganun po, Lord, ang mga hindi pagkakaunawaan, Lord, nawa ay linisin niyo po ang kanilang mga isipan, ang kanilang puso, o aming Ama, Lord God, upang ang lahat ng ito, Lord, ay magkaroon ng solusyon, o aming Ama, sa inyong tulong. Muli, aming Ama, Lord, ay nagpapasalamat po kami sa inyo, Lord, sa walang humpay na biyaya at pag-ibig na pinagkakaroon niyo po sa amin, Lord God. Maraming salamat sa lahat, o aming Ama, Lord, at patuloy na binabalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat, o aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen.